Noong 2014, sinakop ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang Crimea. Nagpadala siya ng maliit na hukbo ng mga sundalong special forces na may mabibigat na armas sa reyon. Nagpatuloy sa pagharang sa mga base militar ng Ukraine at pinalitan ang pamahalaan ng reyon ng bagong grupo ng mga makaputin na tuta. Ito ay dramatiko. Ito ay labag sa batas. Pero ito ay epektibo. Nagulat ang Ukraine at buong mundo. Mabilis ang operasyon, kaya halos walang oras para sa seryosong, diplomatikong o militar na tugon. Para kay Putin, ang misyon ay malaking tagumpay at katuparan ng pangarap. Lumipas ang mahigit 10 taon. Gayunpaman, at ang pangarap na iyon ay nagsisimula ng maging isang bangungot. Sinusulit nila ang lumalawak nilang arsenal at momentum sa labanan. Mas aktibo ngayong binabayo ng mga puwersang Ukrainyano ang peninsula kaysa dati. Hindi nila sinusubukang bawiin ito, kundi ihiwalay ito. Kaya lalong nagiging magastos at mahirap para sa kalaban na panatilihing okupado ito. Para maintindihan ang epekto at lohika ng estratehiyang ito, kailangan nating balikan ang Marso 2014. Nag-aneksa si Putin ng Crimea nang walang aberya. Nagawang buwagin nito ang parlamento ng rehiyon. Magtalaga ng mga bagong leader na tapat sa kanya kahit nagdaos pa sila ng illegal at hindi lehitimong referendum kung saan di umano'y 76.77% ng mga botante ang pumili na iwan ang Ukraine at sumali sa Russian Federation. Sa mga sumunod na araw, nilagdaan ni Putin ang kasunduan sa pagsama ng Crimea sa Russia. Opisyal na pinagtibay ang pagsasanib. Ngunit may bagong problema si Putin, isang problemang may kaugnayan sa heograpiya ng Crimea. Dahil tangway ang Crimea, hindi ito madaling mapuntahan. Noong 2014, ang tanging paraan para makarating dun mula Russia sa kalupaan ay tumawid sa internasyonal na hangganan ng Ukraine at dumaan sa mga rehiyon ng Donetsk, Zaporizhia at Kherson. Bago pumasok sa Crimea mula Hilaga, ang iba pang mga opsyon ay bumiyahe sa pamamagitan ng himpapawid o dagat gamit ang mga ferry na tumatawid sa kipot ng Kerch, makitid na daan ng tubig na nag-uugnay sa Dagat Itim at Dagat ng Azov na may Crimea sa kanluran at Krasnodar Krai ng Russia sa silangan. Bago ang aneksasyon, ang Crimea ay umaasa sa mainland Ukraine para sa gasolina, pangkain, tubig, kuryente at gamit ng sibilyan. Pagkatapos ng aneksasyon, responsibilidad ng Russia ang magdala ng resources, pero hindi masyadong epektibo kung ferry lang ang gamit. Gusto rin ni Putin na mas maraming Ruso ang lumipat sa Crimea, bumili ng bahay at magnegosyo doon o magbakasyon sa buong peninsula. Para magawa ang lahat ng iyon, kailangan niyang gawing mas madaling makarating doon. Kaya, iniutos niya ang pagtatayo ng tulay ng Kerch Strait o Crimean Bridge, isang himala ng modernong inhinjerya. Sinimulan ang konstruksyon ng 19 km na tulay noong Pebrero 2016 at binuksan ito para sa mga sasakyan noong 2018. Bukas na ang bahagi ng riles ng tulay matapos ang isang taon. Makalipas ang kaunti, 10,000 sasakyan na ang tumatawid sa tulay na ito, ang pinakamahabang tulay sa Europa, araw-araw. Malaki ang naitulong nito sa lohistika ng Russia sa peninsula. Maghatid ng tropa at gamit militar, patawid sa Kerch Strait at mapadali ang pagdaloy ng turismo sa rehiyon. Ngunit pinatunayan ng kasaysayan na si Putin ay hindi ang uri ng tao na basta-basta na lang nakokontento. Laging inuudyok ng labis na pagnanais sa kapangyarihan. Palagi siyang naghahangad ng higit pa. Kaya noong 2022, nag-utos siya ng malawakang pagsalakay sa Ukraine na tina-target ang buong Ukraine. Pero 4 na pangunahing rehiyon ang tinutukan: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson. May ilang dahilan sa desisyon ng Pangulong Ruso, pero isa sa mga pangunahing layunin niya ay makuha ang kontrol sa rutang panlupa na nag-uugnay sa mainland ng Rusya at tangway ng Crimea. Sa pagkontrol ng Donetsk, Zaporizhia at Kherson, magkakaroon ang Rusya ng bagong paraan para marating ang rehiyon, isang mahalagang rutang panlupa para sa pagdadala ng tropa at supply, kasama ang buong kontrol sa baybayin sa paligid ng Dagat ng Azov. At ganun nga ang nangyari. Sa mga unang yugto ng digmaan, itinutuon ng mga puwersang Ruso ang malaking bahagi ng kanilang pagsisikap sa pagbubukas ng daan papuntang Crimea. 3 buwang kinubkob nila ang pinakamalaking lungsod sa kanilang daraanan, Mariupol, noong kalagitnaan ng Mayo 2022. Ilang linggo pa lang mula nang magsimula ang pananakop, halos nabuksan ng rutang panlupa. Ginamit ng Rusya ang kontrol sa Crimea para magpadala ng puwersa sa Kherson mula sa timog. Nagpadali sa maagang pagsakop sa maraming maliit na bayan at pamayanan. Habang mas marami silang nasasakop na lupa, mas lumalawak ang panangga nila sa paligid ng tangway. At lalong nagmumukhang imposibleng mabawi pa ng Ukraine ang kontrol sa Crimea. Parang tuluyan nang nawala ang rehiyon. At iyon ay napansin ni Putin noong Marso 2024 sa okasyong ginugunita ang ika-10 anibersaryo
ng aneksasyon, ikinatuwa ng Pangulo ang pagbabalik ng Tangway sa tahanang daungan. Sabi pa niya, kasama ang Rion at iba pang sinakop na teritoryo ng Ukraine ay mananatiling magkaakbay kasama ng natitirang bahagi ng Rusya sa mga susunod na henerasyon. Noong panahong yon, kahit nakapagsagawa ang Ukraine ng ilang atake sa loob at paligid ng Crimea, kabilang ang ilang atake sa Kerch Bridge, mukhang tama si Putin. Ngunit, pagsapit ng tag-init ng 2026 at bumaba ng husto ang kontrol ng Russia sa Crimea, salamat sa patuloy na kampanya ng Ukraine na tinatarget ang depensa, lohistika at mga linya ng supply ng rehiyon. Masasabing nagpapatuloy na ang kampanyang ito mula pa noong 2022 kung saan ang Ukraine ay nagsasagawa ng paminsan-minsang pag-atake sa mga target tulad ng mga base ng himpapawid sa Crimea, mga daungan at mga depensa tuwing may pagkakataon. Pero talagang tumaas ang bisa at tindi nito noong 2026. Ang mga puwersa ng Kiev ay ngayon nagpaplano at nagsasagawa ng walang humpay na pag-atake sa mga kalsada, tulay at infrastruktura at mga pasilidad militar na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at tubig. Naputol ang mga linya ng supply at nilugmok ang buong peninsula sa di pa nararanasang kaguluhan, habang ang mga natatarantang turista at mga residenteng Ruso ay pumipila para tumakas sa riyon. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa kakayahan ng Ukraine na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali, ayusin ang kanilang estratehiya at mahusay makibagay sa nagbabagong kalagayan ng laban. Noong 2023, halimbawa, ang bansa ay naglunsad ng malaking kontraopensiba. Itinulak nila pabalik ang mga mananakop upang mabawi ang mga lupang naagaw ng Russia. At mas mahalaga, putulin ang rutang panlupa papuntang Crimea. Sa kabila ng pagsisikap ng Ukraine at katamtamang tagumpay sa ilang rehiyon, hindi pa rin nakamit ang mahalagang layuning ito. Hindi talaga nakasabay ang mga puwersang Ukranyano sa napakalaking kalamangan ng Rusya sa bilang ng tao at kagamitan. Alam ng mga puwersa ng Kremlin na naghahanda ang kanilang kalaban na gumanti. Nagtayo sila ng matitibay at siksik na depensa para mapanatili ang kontrol sa mga sinakop na reyon. Naglagay sila ng mga minefield, naghukay sila ng mga kanal na panharang sa sasakyan, nagpwesto sila ng mga tauhan ng artilyera sa mahahalagang lugar. Dahil dito, napigilan nila ang maraming mekanisadong paglusob ng Ukraine bago nila mabawi ang malaking bahagi ng nawalang lupain. Dahil sa maliit na hukbo, kinailangang hatiin ng Ukraine ang puwersa sa iba't ibang direksyon na maaaring nagpadali para sa Russia mapigilan ang opensiba. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nabawi ng Ukraine ang ilang baryo at pamayanan lamang sa 6 na buwan. Pero marami itong nawalang tropa at kagamitan sa prosesong yon. Nalaman nito sa mahirap na paraan na hindi uubra ang direktang pag-atake sa land corridor. Sobrang lalim at siksik ng depensa ng mga Ruso para mapasok. Dito lumabas ang tactical na kakayahang umangkop ng Ukraine. Napansin ng mga komander na baka hindi nila kayang makalusot sa depensang yon, pero maaari nila iyong daanan mula sa itaas. Kailangan lang nila ng tamang kagamitan para sa trabaho. Kinailangan ng oras. Tumugon ang depensa ng bansa sa hamon sa paggawa ng mas malaki, mas mahusay at matalinong drone. Kasabay ng long-range na misil, unti-unting naaabot ang mas maraming target sa Crimea. Nagpatuloy ang Ukraine sa pagsira ng mga kagamitang militar ng Russia sa rehiyon, tulad ng radar at depensa sa himpapawid, para kapag dumating ang oras ng mas matinding pag-atake mula sa himpapawid, mahihirapan ang Rusya magtanggol sa sarili. Pagsapit ng 2026, nakapwesto na ang lahat ng kailangan at handa na ang lahat. Bumagal ang pag-usad ng Rusya na parang paggapang ng suso. Matagumpay na napipipila ng mga puwersa ng Ukraina ang kalaban sa mga pinakamahalagang lokasyon. Nakuha na ng Kiev ang mga kailangang kagamitan para, sa mga salita ng dating ministro ng depensa ng bansa, Mikhailo Fedorov, gawing isang isla ang Crimea. Bago natin talakayin ang mga sumunod, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang palabas na ito tungkol sa militar, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka para hindi mo mapalampas ang susunod. Noong Mayo 2026, kumilos na ang Kiev. Sunod-sunod na drone attack na may katamtamang abot ang tumarget sa kalsada, riles, tulay, ferry at depensa sa himpapawid, parehong sa loob ng Crimea mismo at sa mga sinakop na teritoryo na bumubuo ng landas sa lupa papuntang Russia. Sa paggawa nito, pinutol nito ang mga linya ng supply na matagal nang nagsusupply sa rehiyon. Ang mga naunang pag-atake sa tulay ng Kerch ay ginawa itong mapanganib gamitin ng militar ng Rusya. Pero nagawa pa rin ng Kremlin magpadala ng tropa, gasolina, pagkain at iba pa sa peninsula sa pamamagitan ng mga ferry at kalsada. Dahil sa mga pag-atake, nawala ng bisa ang lahat ng opsyon. Isa-isang napatigil ang mga rail ferry na tumatawid sa Kerch Strait. Ang mga kalsadang dating ligtas para sa convoy ng militar ay ngayon kontrolado na ng mga drone ng Kiev. Wala nang ligtas na lugar. Wala nang rutang maaring daanan. Naputol na ang mga linya at naramdaman na ang epekto sa buong Crimea. Ilang araw matapos magsimula ang kampanya ng Ukraine, nagsimulang lumabas ang mga ulat ng pagkalat ng takot sa buong peninsula, habang unti-unting nauubos ang supply ng gasolina at enerhiya. Mas pinaigting pa ng Ukraine ang kanilang mga hakbang. Sa buong Hunyo,
mas pinaigting nito ang mga pag-atake at pinalawak ang listahan ng mga target gayang electrical substation, imbakan ng gasolina, mga logistics center, at critical na infrastruktura. Naapektuhan pati presensya ng militar ng Rusya sa Tangway, pati na rin maraming turista, nagbabakasyon, at may-ari ng bahay sa rehiyon. Nung Mayo, 22 kumpirmadong pag-atake ang ginawa ng Ukraine sa Crimea. Sa isa sa mga huling linggo ng Hunyo lang, may 55 na pag-atake sa kabuuan. Ilan sa mga ito ang pinakamalalaki at pinaka-nakakasirang pag-atake sa rehiyon. Dahil hindi lang sa drone umaasa ang Ukraine. Nagpadala pa sila ng mga Flamingo cruise missile na lokal na ginawa laban sa mga convoy sa koridor na panlupa at pantalan ng hukbong dagat ng Russia sa Dagat Itim at Dagat ng Azov. Bilang resulta, ang nagsimula bilang isang matinding pagkataranta ay nauwi sa isang malawakang state of emergency sa buong rehiyon. Sa totoo, noong Hunyo 26, opisyal na nagdeklara ng indefinite state of emergency sa buong Crimea ang mga lokal na otoridad sa Crimea na iniluklok ng Kremlin. Wala na silang ibang naging pagpipilian, kundi pansamantalang isara ang tulay ng Kerch. Marami ring tren papuntang mga syudad ng Russia ang kinansela dahil sa banta ng mga pag-atake ng drone at missile. Masamang balita ito para sa libu-libong Russian na pilit tumatakas sa rehiyon. Tunay nga, noong Hunyo 26, nagbahagi ang independenteng Russian Telegram channel na Astra ng Larawan at ulat ng 15 kilometro, 3 milyang haba ng trapiko na nabubuo papunta sa tulay sa kipot ng Kerch. Habang maraming lokal ang lumikas mula sa peninsula, ang sektor ng turismo ay labis ding naapektuhan. Ang Crimea ay kilala noon bilang isang paboritong destinasyon ng bakasyon para sa mga Ruso, kung saan marami ang galing malalayong lugar para mag-enjoy sa magagandang dalampasigan at mga baybaying lungsod ng reyon, magagarang beach resort at magandang panahon tuwing tag-init. Ngunit ang tag-init ng 2026 tiyak na hindi dadagsain ng karaniwang dami ng tao ang bahaging ito ng mundo. Nagkakaisa ang ulat ng mga Russian tour operator, hotel at guest house owners. Bumaba ang mga booking at napakataas ng bilang ng mga pagkansela. Sa katunayan, isang travel outlet ang nagsabi na naitala nila ang napakataas na 80% na rate ng pagkansela para sa Hunyo at 50% naman para sa Hulyo at Agosto. Kasama ang mga kilalang hotel na dati matao. Pero ngayon may record na mababang occupancy rate. Sa madaling salita, malinaw na napagtatanto ng mga Ruso na ang Crimea ay hindi magandang o ligtas na lugar para manatili. Yung mga gustong pumunta roon ay naghahanap ng alternatibo habang sinusubukan ng mga nandoon ng lahat para makaalis. May ilan na kusang gumawa nito nang makita ang grabeng sitwasyon. Samantalang, ang iba naman sumunod sa mga babala mula sa mga opisyal gaya ni Fedorov na nagbabala ng mga hindi inaasahang kahihinatnan para sa mga Ruso at tahasang nagsabi na nagsisimula na ang impyerno sa Crimea. Refat Chuburov, tagapangulo ng Majlis ng mga Crimean Tatar, ang pinakamataas na kinatawang tagapangpaganap na katawan ng mga Crimean Tatar, hinikayat ang mga mamamayang Ruso sa sinakop na peninsula na umalis habang pwede pa. Sa isang video na talumpati na ibinahagi sa social media, ayon kay Chuburov, mas titindi pa ang mga pag-atake ng Ukraine sa peninsula simula ngayon. Nais kong hiwalay na kausapin ang isa pang grupo sa populasyon ng Crimea, particular ang mga tumira sa peninsula matapos ang Pebrero 27, 2014. Ang presensya ninyo sa sinakop na Crimea na may pekeng Russian property documents ay labag sa batas ng Ukraine at internasyonal na batas. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, ang Crimea ay tuluyan ng naging isang lugar sa unahan ng labanan at ang paglaya nito mula sa mga puwersa ng pananakop ng Russia ay hindi na maiiwasan. Dagdag pa ni Chuburov, ang sinumang gustong umiwas sa hindi maiiwasang parusa ay dapat umalis na ngayon o harapin ang mga kahihinatnan. Araw-araw na bukas ang tulay ng Kerch ay pagkakataon mong ligtas at kusang umalis ng Crimea. Malapit na, wala nang ganitong pagkakataon. Huwag maghintay na magiba ang tulay ng Kerch at tuluyang maputol ang rutang panlupa. Hindi na maitago ng mga opisyal ng Rusya ang tindi ng krisis. Sa isang nakakagulat at hindi pa nangyayaring hakbang, ang pinuno ng rehiyon, si Sergei Aksyonov ay nagtakda ng limitadong bentahan ng gasolina para lang sa mga sasakyang militar at mga serbisyong pang-emergency at ahensya ng gobyerno lang. Ito ang pinakabagong pangyayari sa krisis sa gasolina sa rehiyon nitong mga buwan. Mas maaga pa nung krisis na yon, Teraniwan, kailangang tumawid ng mga may-ari ng sasakyan sa Crimea sa tulay ng Kerch para bumili ng gasolina sa Krasnodar Krai. At may ilan pang ang naglalagay ng gasolina sa mga lalagyan at ibinibenta ito sa kanilang lugar ng doble o triple ang presyo. Wala nang bisa ang estratehiyang yon. Matapos salakayin ng Ukraine ang oil refinery sa Krasnodar noong Hunyo 28, lalong nalubog ang Timog Russia sa krisis sa gasolina. Dahil kapos ang supply ng gasolina, tumanggi na ang mga lokal na gasolinahan na magserbisyo sa mga sasakyang may plaka ng Crimea. Nagresulta ito sa mga pagtatalo at maging sa mga suntukan sa mga nasabing gasolinahan. Kaya kinailangan ng lokal na otoridad tumawag ng armadong pulis
para mapanatili ang kapayapaan. Bilang direktang resulta, marami pa ring naipit sa Crimea. Hindi nila makuha ang kinakailangang gasolina para makaalis. Lalo pang sumasama ang kanilang buhay araw-araw. Mula nang maganap ang mga pag-atake noong Hunyo, naapektuhan ang reyon ng sunod-sunod na brownout. Maraming bahay at negosyo ang nawalan ng kuryente. Lalong tumitindi ang kakulangan sa tubig at pagkain, habang unti-unting nawawala ang dating ganda ng Russian Riviera. Mula sa dating paraiso ng bakasyon, naging lugar ito ng digmaan. Madalas nang marinig ang mga sirena ng air raid, kasunod ang pamilyar na mga pagsabog at putok, bago mapuno ng apoy at usok ang kalangitan. Maraming taga-Krim ang nagpost online. Nagpo-post ng videos tungkol sa kanilang pagkabalisa. May ilan na nananawagan kay Putin na kontrolin ang sitwasyon. Halimbawa, isang dalagang babae sa video noong Hulyo 5 ang nagsabi, "Nakikipag-usap ako sa Moscow at kay Putin sa ngalan ng mga taga-Crimea. Nangako kayo sa amin ng seguridad at normal na buhay." Pero sa totoo lang, may mga walang laman na gasolinahan, takot, mga checkpoint, mahabang pila at walang kasiguraduhan. Sa telebisyon, sinasabi nilang kontrolado ang lahat. Pero kung survival mode ang Crimea, ibig sabihin, hindi na talaga kontrolado ang mga bagay-bagay. Bakit nyo kami iniwan? Nararamdaman din ng buong rehiyon ang mga damdaming yan. Pero hindi pinapansin ng Moscow ang panawagan. Naubusan ng ruta at hindi na maasahan ang tulay ng Kerch. Sinubukan ng Kremlin na panatilihing umaabot ang mga supply sa Crimea sa pamamagitan ng dagat. Sa tulong ng mga tanker ng Shadow Fleet, nauwi rin yon sa kabiguan nung gabi ng Hulyo 6-8. Maliit na tanker, bawat isa may dalang 7,000 metriko toneladang gasolina. Naglalayag sila sa dagat ng Azov papuntang Crimea nang salakayin at sirain ng mga drone ng Ukraine. Malinaw ang mensahe ng Kyiv. Walang ligtas na daan papuntang peninsula. Binabantayan silang lahat gamit ang drone at misil na handa. Handa ng paputukan ang anumang target na magtangkang bumiyahe. Simula pa lang ng operasyon, malinaw na ang misyon ng Ukraine. Diyan ang sabi ng CNN journalist na si Nick Payton Walsh, layunin ng bansa na gawing mahirap tirhan ang Crimea. Isang lugar na walang turismo, gas, kuryente at murang pagkain. At ang rutang panlupa papunta rito. Dahil dito, tila hindi na sulit para sa Kremlin panatilihin ang isang mahirap tirhan na lugar. Dagdag niya, layunin ng Ukraine na gawing pambargang alas ng Ukraine ang Crimea sa halip na hiyas sa korona ni Putin, marahil sa mga susunod na usapang pangkapayapaan, o magaging isang mapaminsalang tinik sa tagiliran ni Putin habang sinusubukan niyang harapin ang lumalaking pagtutol tungkol sa kanyang digmaan. Sa ngayon, matagumpay ito sa lahat ng aspeto. Nang makuha ni Putin ang Crimea noong 2014, akala niya nasakop niya ang mahalagang lupain. Isang gintong kayamanang maipagmamalaki niya sa kanyang mga tao. Isang magandang peninsula na puno ng mamahaling resort na tiyak na magugustuhan ng mga Ruso at magdadala ng kita sa kanya sa mga darating na dekada. Noong 2026, ang kayamanang iyon ay naging impyerno. Isang lugar ng pagkataranta, takot at kaguluhan, at ang tamang simbolo ng mapaminsalang pagbagsak ni Putin. Panurin ang video para malaman ang tungkol sa crisis sa gasolina sa Crimea at Russia. Tungkol sa kung paano halos lahat ng reyon ay nakakaranas ng kakulangan na nagdudulot ng galit ng publiko. Panurin ang video para sa paliwanag sa lumalalang problemang ekonomiya ng Kremlin. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang maiinit na balitang militar at makabuluhang pagsusuri gaya nito.